Hindi siya natakot sa mga makapangyarihan. Shut up! That's why I lost my temper, Mr. Chairman. Hindi siya yumuko sa pera, sa kapangyarihan o sa banta ng kamatayan. I eat death threats for breakfast. Hit me with death threats. I love them. They add spice to my life. Sa mundong binubuo ng korupsyon at kasinungalingan, siya ang nag-iisang tinig ng katapangan at katotohanan. Rather than my assertion that he is the mastermind of plunder. Kilalanin natin ang totoong laban ni Miriam Defensor Santiago. 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 Ipinanganak si Miriam Palma Defensor noong June 15, 1945 sa La Paz, Iloilo City. Anak siya ng isang huwes at ng isang guro. Sa murang edad pa lang, kitang-kita na ang kanyang katalinuhan. Pero mas matindi pa ang determinasyon niya. Hindi mo siya makikita sa kalsada na naglalaro. Siya ang batang nakababad sa loob ng library, hindi bumibitaw sa pagbabasa. Hindi siya kontento sa pangkaraniwan. Ang layunin niya, maging pinakamagaling. Pagkatapos ng elementarya, valedictorian. Pagkatapos ng high school, valedictorian ulit. Sa kolehiyo sa University of the Philippines, Visayas, magna cum laude. Pagdating sa UP Diliman College of Law, cum laude. Mula pa lang sa simula, hindi na ordinaryo ang landas ni Miriam. Hindi siya nakontento sa tagumpay dito sa Pilipinas. Lumipad siya papuntang Amerika sa University of Michigan para kumuha ng Master of Laws at Doctor of Juridical Science. Dalawang matataas na degree, tinapos niya sa loob lang ng 1.5 taon. Isang record na bihira kahit sa buong mundo. Pagbalik niya sa Pilipinas, agad siyang kinuhang Special Assistant to the Secretary of Justice. Naging legal officer pa siya sa United Nations sa Geneva, Switzerland. At sa edad na 38, si Miriam ang pinakabatang huwes ng Regional Trial Court sa Quezon City. May sariling estilo si Miriam sa korte. Walang paligoy-ligoy, walang postponement, lahat ng kaso nililitis agad. Sa kanyang unang taon bilang huwes, siya ang nagtala ng pinakamaraming naresolbang kaso sa buong Metro Manila. Pero dito siya unang nakilala ng buong bansa. Noong martial law, bawal ang mag-rally. Isang grupo ng mga estudyante mula sa UP at Ateneo ang nagprotesta laban sa kalabisan ng First Lady Imelda Marcos. Bilang ganti, ipinakulong sila at hindi pinayagang magpiyansa. Anong ginawa ni Miriam? Sinantabi niya ang lahat ng ibang kaso at inuna ang kaso ng mga estudyante. Matapos ang paglilitis, inutos niya sa militar na payagang makapagpiyansa ang mga estudyante para makapag-final exam at makapagtapos ng pag-aaral. Isipin mo, noong panahon na iyon, sinuway niya ang kagustuhan ng Pangulo ng Bansa. At pagkatapos ng buong araw sa korte, mag-isang nagmamaneho si Miriam papunta sa universidad kung saan ay nagtuturo siya ng batas na parang walang nangyari. Dito unang nasaksihan ng Pilipinas ang tapang ni Miriam Defensor Santiago. Tapang na hindi kayang bilhin, hindi kayang takutin. Pagkatapos ng martial law, itinalaga siya ni dating Pangulong Cory Aquino bilang Commissioner ng Bureau of Immigration, isang ahensya na kilalang kilala noon sa tindi ng korupsyon. Ano ang ginawa ni Miriam? Tinanggal niya ang mga fixer. Pinarid niya ang mga sindikato pati ang mga miyembro ng makapangyarihang yakuza. Nang mapuno ang mga kulungan ng mga banyagang kriminal, nagpabuo siya ng bagong detention center. Natural, hindi natuwa ang mga sindikato. Sunod-sunod ang death threats. Ang sagot ni Miriam, I have no fear. I eat death threats for breakfast. dahil sa matapang niyang pamumuno, ginawaran siya ng Ramon Magsaysay Award, ang pinakamataas na parangal sa buong Asia. Dahil sa tagumpay niya sa immigration, tinalaga siya ni Pangulong Cory bilang sekretary ng Department of Agrarian Reform. At kahit ang Hacienda Luisita, pag-aari ng pamilya ng Pangulo, hindi niya pinaboran. Sabi niya, dapat partihin ang lupa para sa mga magsasaka.
Matapos nito, kusa siyang bumitiw sa pwesto. Noong 1992, formal na tumakbo si Miriam bilang Pangulo ng Pilipinas. Wala siyang malaking partido, wala siyang milyon-milyong budget. Pero pinatunayan niyang ang puso ng masa ang kanyang kampanya. Sa gitna ng kampanya, binangga ng military jeep ang minamaneho niyang kotse. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at sa panga. Kailangan pang operahan. Inakala ng lahat na katapusan na niya. Pero makalipas ang 2 buwan, bumalik siya sa kampanya. Sa araw ng botohan, nangunguna siya. Pero kinagabihan, biglang nag-brownout. Pagbalik ng kuryente ng madaling araw, hindi na si Miriam ang nangunguna, kundi si Fidel Ramos na. Hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala. Si Miriam ang tunay na nanalo. Natalo lang siya dahil nagkaroon ng dayaan. Taong 1995, tumakbo siya sa Senado. Walang makinarya, walang malalaking donasyon. Pero dahil sa tiwala ng tao, nanalo si Miriam. Sa Senado, siya ang naging boses ng katalinuhan at katapangan. Nilabanan niya ang pagpapalawig ng termino ni Pangulong Ramos. Dinala niya sa Korte Suprema ang kaso at nanalo siya. Dahil dito, napatatag ang term limits ng Pangulo sa ating saligang batas. Noong 1998, muling tumakbo si Miriam sa pagkapangulo. Ngunit sa halip na patas na laban, sinalubong siya ng malupit na paninira. Pinakalat ang chismis na siya raw ay may diferensya sa pag-iisip. Tinawag siyang Brenda, isang mapanirang palayaw na nangangahulugang brain damaged. Ngunit hindi siya nagpatalo. Sa isang panayam, buong tapang niyang sinabi, "They call me a woman Hitler. If they mean by that I will become a very strong president, then I plead guilty." Sa kabila ng mga paninira, hindi nawala ang kanyang sigla at determinasyon. Sa isa pang kampanya, idineklara niya, "I want to be known as Terminator 2." At sa isa pang rally, hinamon pa niya ang kanyang mga kalaban. "I challenge them all to a fist fight." Ganun pa man, sa kabila ng kanyang tapang at talino, hindi siya pinalad na manalo sa halalan. Ngunit para sa marami, siya pa rin ang tunay na nanalo sa puso ng sambayanang Pilipino. Noong 2003, dumaan si Miriam sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Ang anak niyang si Alexander nagpakamatay. Dito nakita ng publiko ang ibang Miriam. Hindi lang senadora, hindi lang Dragon Lady o Iron Lady of Asia, kundi isang ina na nawalan ng anak. At noong 2014, isang matinding laban muli ang kanyang hinarap. Stage 4 lung cancer. Pero sa halip na magpahinga, hinamon niya ang sakit. Tulad ng paghamon niya sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kahit may sakit, tumakbo siya ulit bilang Pangulo noong 2016. Ang kanyang katandem, si Bongbong Marcos. Sa kanilang debate, sinabi ni Rodrigo Duterte, I am facing a woman who would become the President of the Republic of the kahit si Duterte, hindi maitago ang respeto kay Miriam. Setyembre 29, 2016, pumanaw si Miriam sa edad na 71. Hindi siya pumanaw na isang talunan. Pumanaw siyang taglay ang pagmamahal at respeto ng milyon-milyong Pilipino. Para sa marami, siya ang the best president we never had. May reputasyon si Miriam Defensor Santiago ng pagiging magaling, matalino at matapang. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya gumawa ng ilang mga questionableng mga desisyon. Kunyari, yung pagkampi niya kay ERAP nung kanyang impeachment trial, sinabi pa nga niya na tatalon daw siya sa eroplano pag naaresto daw itong si dating Pangulong ERAP. And then nung naaresto siya at na-impeach, hindi naman siya tumalon. Sabi niya, I lied. Ngayon, nagamit yun ng mga kalaban niya sa kanya. Meron pa nga yung ibibilang kita ng ticket sa eroplano. Tapos meron pa yung nagsabi na please fulfill your promise. So, nagamit yun laban sa kanya. So, siguro, yun talaga yung pinaglalaban niya. Yun talaga yung sa palagay niyang tama. Pero, tandaan din natin na kahit gaano pa kagaling, kahit gaano pa katalino, at kahit gaano pa siya katapang, tao pa rin siya.
at ang tao ay hindi perpekto at ang tao ay nagkakamali. Marami ring mga naging achievement si Miriam Defensor Santiago na hindi ko na inilagay dito sa video na ito. Isa doon yung naging ICC judge siya noong 2012. Meron din yung ilang beses siyang actually na naging senador. So hindi ko na nilagay yon kasi gusto ko lang talagang ilagay yung focus ng video na ito dun sa kanyang pagiging matalino, magaling at matapang.